Magandang araw po mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs, ang ating mga makabagong bayani, ang ating mga Filipino Guerrilla Forces na pinangungunahan ng ating matikas at napakahusay na Supremo, si Sir Dado Enrique. Sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel, Ranger Kidlat Vlog, nagpapasalamat po ako sa inyo at sa lahat ng inyong mga comments. Salamat, nag-like po ako doon. So, ngayong gabi po, pakinggan muna natin si Sir Dado. They have to come and occupy. So, yung maraming Pilipino nagsasabi niyan, hindi na, kay military, kung military kayo, kung nag-CGSC pa kayo, o, well, ano kayo, mga veterano, simple lang, sentido common, kahit mga hindi military, masasabi nila na yung gera, you still have to occupy. You have to take whatever you can take. Kasi na-conquer mo yun eh. Lahat ng resources, lahat ng tao, i-occupy mo, subdue mo yung mga tao. Yung mga tao, yes sir, yes sir. Aliping sang gigilid. Pakinabang mo, 119 million Filipinos. Ano? Hayaan mo lang yan, 119 na yan. Patayin mo yung kalahati. Oh, may natira pa. Oh, na ilan yun? 50, 10, 60 million. 60 million Pilipinos natira. Ano gawin mo doon? Hayaan mo sila? Hindi. Sabihan mo, magtanim kayo. Tubo, bigas, etc. Palay ba? At saka whatever. And then, ipapadala natin sa China. Bahala kayo kumain sa gusto nyo kumain, mabuhay kayo. Yung ganun ba? Pahirapan. They have to come here and occupy. That's why FGF will be there to harass them, to make it hard for them, to give them their greatest nightmare. Yun yung atin. Hindi tayo papayag. Hindi kami papayag. Mga kababayan, we totally agree with our Supremo, si Sir Dado Enrique. Kaya ngayong gabi, ngayong araw, yung part 3 natin, pinamagatan nating War Games 24-27, how China intends to conduct war. Again, dadaan po natin ito, the contemporary operational environment, the trans forces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current event sources. Ito yung picture na pinakita natin last time. At syempre, ito po yung pinakita natin last time na nangyari dito sa ating area. Yung 251 Chinese vessels na namataan sa West Philippine Sea. At yung pinakita din natin na kung paano tayo nag-defend. So this time, titingnan naman natin kung ano ang how China intends to conduct war. War Games 24-27. So kung makikita po natin dito sa War Game 24-27, kung ito yung China, idadaan nila ito sa phases and primary considerations yung gera na yan. Kasi ang Chinese ay mahusay yan. Talagang tinatawag nila dito yung, kumbaga yung if they go to war, sisiguraduhin nilang lamang sila. So, they never fight on equal terms. Kaya nga, may sinasabi sila dyan, pinakita natin last time, about yung 3 wars. Magkaroon muna ng 3 wars para ma-overstretch ang US, maubos ang kanilang mga supplies, and then si China, na-preserve niya lahat ito. And that's why, lalamang siya. So, number 1, na considerations, na phases and primary consideration na gagawin ng China is to preserve economic gains. Kasi ang ganda na ng kanilang mga infrastructure and facilities. So, gusto nilang i-preserve yan. And that is why, ang gusto nila, war will be fought outside China. Hindi sa mainland. So, mas gusto nila malayo yan sa China. So, paano nila gawin yan? Magkandak sila ng propaganda against doon sa US at sa allies nito. Tayo yun. Allies tayo. And create a gradual conflict at the South China Sea. Which is, nangyari na nga, yung pinakita natin kanina. Ang sunod niyan is box out diplomacy. Ano tong box out diplomacy? So, magbigay ito ng mga economic portfolio sa mga bansa na nasa
karatig bansa natin upang hindi makialam sa panahon ng giyera, no? Lalo na yung may border sa China, yung mga non-direct actors dito sa region. So paano nila gawin? Ensure neutrality of countries with borders with China. Ang cue niyan is ang Korean conflict, no? Yung magkaroon siya ng diplomatic ties, including economic relations doon sa mga bansang yan. Ipapakita natin yun mamaya. Pangatlo is the territorial gains. Ang cue niyan is Korean War. Once nag-umpisa ang Korean War, tiyak si China ay sisikapin niyang magkaroon ng territorial gains. Bakit? Dahil gugustuhin niya na ang giyera ay malayo sa mainland China para ma-preserve niya ang kanyang economic gains, yung infrastructure and facilities. So anong gagawin niya dyan? Swiftly occupy territories with weak armed forces and establish PIBA or Forward Edge of Battle Area and Combat Range. Ibig sabihin, agad-agad niyang okupahin yung mga mahihinang bansa na mahihinang armed forces na mga bansa na may mahihinang armed forces at mag-establish siya doon ng Forward Edge of Battle Area at saka Combat Range. So doon siya mag-occupy para ang giyera hanggang doon na, hindi naaabot sa mainland China. 4 is geopolitical gains and hegemony of Asia and the world. So ang gagawin niya dyan, itutulak niya, push war beyond Pacific up to the US territory. So yun yung apat na nakikita natin na kahit sino naman. Kasi kung tutuusin, ang China talaga, mga Chinese, is they never fight on equal terms. Mahusay ang mga ito pagdating sa taktika. Alam naman natin si Sun Tzu. So tingnan natin dito. Yung preserved economic gains. Ito yung China, Taiwan, and Philippines. Marami nagsasabi na ang unang bibirahin ng China is Taiwan. I don't think so. Ba't niya birahin ang Taiwan? Meron siyang interest dyan. Yung TSMC, yung microchips. Manufacturing company, yung TSMC. Na, bakit niya kukunin yan? Bakit niya gibain yan? Alam naman niya, pagka ginera niya yan, tiyak na masisira yan. So, saan siya pupunta? Una, matagal hindi nagkaroon ng gera ang kanyang armed forces. So, what he have to do is i-flex niya muna yung muscle niya, magkaroon siya, kumbaga sa boxing, magkaroon muna siya ng warm-up. So, saan siya mag-warm up? Doon sa may mahina na armed forces dito sa paligid niya. At yun, syempre, of course, makikita natin, yung Pilipinas, no, nandyan. Kaya nga gumagawa siya ng gradual na conflict dyan sa SES. Dahan-dahan, binabangga niya, binubuhusan niya ng tubig yung ating mga barko na pumunta dyan ng both Navy and Coast Guard. So, ang next niyan is, sinasabi nga natin na ang cue niya is yung Korean conflict. Hanggat hindi nagumpisa ang Korean conflict, hindi bibira si China dito sa Pilipinas. Hindi yan bibira. So, ang gagawin niya, pag nagumpisa ang Korean conflict, normally, itong dalawa, ang North at South, magkagirian yan, magkagera yan. Then, yung US na nandito sa Japan, tiyak na susuporta ito papunta dyan. So, ma-occupy yung isipan nila, ang kanilang forces ay ma-concentrate dito sa Korean Peninsula. So, ang gagawin ni China dyan, we are expecting na magba-box out diplomacy siya dito sa India, sa Vietnam, Malaysia at Indonesia. O ano tong box out diplomacy? Iba-box out niya yan para hindi sasali sa anumang giyera dito sa nangyayari. So, sa pamamagitan ng mga economic portfolio, economic relations, diplomatic relations, na hindi siya makipag-away sa mga ito, kundi dito lang sa South China Sea. So, ang bagay na yon is tayo, ang bansa natin, ang kanyang aawayin niyang. So, ang iba ay hindi. So, ganyan ang box out diplomacy na maaari niyang gawin. So, i-ensure niya ang neutrality ng mga countries na yan na may border sa kanya. No? So, next is yung territorial gains. Dito sa territorial gains, swiftly occupy territories with weak armed forces and establish forward edge of battle area and combat range. So, ibig sabihin, pagka nagkaroon ng escalating of conflict na dyan sa West Philippine Sea, immediately, swiftly, talagang
diretsuhin na niya yung Pilipinas nang ma-occupy niya yan. Una, anong purpose? It's because pag na-occupy niya yan, lalayo na yung giyera doon sa mainland. So ma-preserve niya ang kanyang economic gains. At ma-preserve niya rin yung interest niya sa Taiwan. Ang mangyayari kasi dito, parang shooting two birds in one stone. Pag nakuha mo kasi ang Pilipinas, tiyak ang Taiwan will naturally succumb, will naturally surrender. Ano pang magawa ni Taiwan? Nakuha na nga ang Pilipinas, siya pa ba? So susuko na lang yan. Kaya sino may sabi na Taiwan ang titirahin ni China? Pwede rin naman, pero I don't think so. Malakas din yung Taiwan. Pag dyan ang gera nangyari sa Taiwan, dyan una nag-umpisa ang gera, tiyak mag-i-spill over yung labanan sa mainland China, which is ayaw na ayaw mangyari ng CCP, ng Chinese Communist Party, dahil gusto nilang i-preserve ang kanilang economic gains. So, ang next na gagawin dyan is magpadala na si China ng maraming puwersa sa Pilipinas to occupy the Philippines. And that is why, yun yung sinasabi ni Supremo Sir Dado, na kailangan nating maghanda. Kaya ine-expect na natin dito na ang Filipino Guerrilla Forces ay talagang magagamit natin dito sa pagprotekta ng ating mga sarili, ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, at ng buong bansa. Kaya dapat nga itong hinahangaan at sinusuportahan. Ako mismo nagsasabi na sa aking pananaw, bilang isang retirado, yan yung napakalaking pwedeng gawin ng China. Ito yung magiging direksyon niya. Yung preserve economic gains, backs out diplomacy, and territorial gains. At pag nangyari naman yan, pag umalma itong Quad na India, etong China, meron na itong passageway dito, may daanan ito dyan sa Myanmar. Meron siyang meron siyang Navy base dito sa Myanmar na pwedeng pumalo kaagad ang kanilang forces papunta sa India. At pa, ang Sri Lanka ay meron itong diplomatic ties sa China. So halos lahat diyan sa Southeast Asia merong merong diplomatic ties sa China. So ibig sabihin pag na-box out niya itong nandito, ang apat na bansa na yan, tayo na lang ang magkipag-away sa kanya. So magkaroon na siya ng chance na ma-occupy talaga ang Philippines. And that is why napakahalaga ng papel na gagampanan ng Filipino Guerrilla Forces sa pamumuno ni Sir Dado Enrique at ni Commander Bukay Metran. By the way, si Sir Metran, na-meet ko na siya before sa TRADOC, no? Last time. Baka hindi na lang maalala, pero nag-meet na kami. So, yan po mga kababayan. At kung sakali man umabot na yung giyera papunta dito sa Pacific, normally kasi ang phase 4 na yan na gagawin ni China is yung geopolitical gains and hegemony. Pag once nakuha niya na itong lugar na ito dito sa Asia, especially ang Philippines, tiyak itong mga Malaysia, Indonesia, hindi na yan makapalag. Ang Vietnam, hindi na yan papalag. So, dediretso na yan sa Pacific kasi ang target niya is i-push yung giyera beyond the Pacific up to the US territory. So, yan yon. And that is why, mga kababayan, itong ating Filipino Guerrilla Forces is napakahalaga nito. Kailangan talaga natin tong suportahan. Kung yung mga hindi sumasang-ayon sa ating mga ideya, then it's okay. Pero mga kababayan, isipin po natin, kung hindi tayo ang gagawa nito, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Alalahanin po natin. Tayong mga Pilipino, ating mga ninuno, sila ay nasakop ng 3 beses ng mga banyaga. Una, ang mga Kastila. Inalipin sila ng 365 years. Nung dumating ang mga Amerikano, nung early 19th century, anong nangyari? Nagkaroon ng back battle sa Manila, pagkatapos sila naman ang sumakop sa atin. Ngayon, almost mahigit 100 taon na nandito sila. Sila pa rin ang may impluensya sa atin. At nung Second World War,
Madali tayong nasakop ng Japan. Mga kababayan, hindi pa ba tayo natututo? Sino ang lumaban sa lahat ng yan? Di ba ang Filipino Guerrilla Forces? Kaya napakahusay nitong ginawa ni Supremo, ni Sir Dado Enrique. Sir, mabuhay po kayo at mabuhay ang Filipino Guerrilla Forces. Sa lahat ng mga nag-subscribe at saka nag-comment, maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating ginagawa. Mabuhay po ang Pilipinas.